Isa natin ng araw na cheat day. Parang palabo na palabo kasi yung target na maglaro ngayong taon na to eh. Kaya balik tayo sa pa-cheat day naman. Kape tayo sa umaga tapos pandesal. Ito yung nung nag-bulking ako, ito yung madalas kong ginagawa yun. Pero walang butter peanut yun kasi mahal kasi mahal ang butter peanut kaya walang butter peanut. Kaya, ngayon paano ba ito gawin ito? Sana ba yung ano ko? Hindi na, pagka paisa-isa na lang to. Ay, ito pala. Pwede nun pala to. Ibuka ko lang ng maayos. Tapos paglagyan ko to ng butter peanut. Hindi pala. Lima pala. 5 piso pala. Isa itong pandesal na to. May longgay pa. Malunggay pandesal na to. Kala ko tag 2 piso lang. Lagyan na lang natin to lahat ng ano. Ito yung cheat day talaga kung 1,000 calories tong pandesal na to, dagdagan mo pa ng butter peanut, napakaraming calories talaga. Ayan mo na, wala naman ding target na araw ko na competition eh, kaya nung una routine ko talaga to tuwing umaga, ganito kakain ng pandesal at saka kape. Eh nitong huli nag fasting ako kaya wala mo ng almusal na kape. Almusal, hindi pala, snacks pa lang to kasi kakain pa naman ko ulit eh. Yan, snacks na isahan na natin to. Wala naman ako naisip na sasabihin. Ganyan na. Basta kumakain-kain lang muna ako. Kasi pag nagmuni-muni ka lang, marami kang naisip na ano, sabihin, gusto ko niya ganito. Pero pagka magplano, may video na, kaya wala ka na ng ano, wala na maisip na sasabihin. Pag ganito kasi yung weekend, wala naman yung mga big boss natin, kaya pwede mo na tayo magpakulo-kulo. Kuya-kuy pala. Ayan tayo magbihis pagka ano. Pagdating mo rin kasi dito sa duty, pagka nagbihis ka ng uniform, upo ka, di antok din abutin mo. Maya, wala mang ibang magawa. Walis-walis muna tayo sa paligid. Para nakagalaw din ng kaunti. Itong extra natin kinain na malunggay pandesal, mapuburn din. Pero nung nakaraang buwan talaga, nagpasting ako. Okay naman, wala namang problema. Nakagalaw-galaw pa rin naman na ano. Kaso lang kagabi nga, may laro, di naman pala ako nakapaglaro ng matagal.
nilaro kasi kami basketball. Mag-aalo tapos kaya na nag-crowd ko. Random ako ng gusto, magtinapay na naman ko bago matulog ulit. Miga na sana ako. Ramdaman ko yung tiyan ko na hirap talaga matulog pagka makaramdam ka ng gutom. Kaya bumili akong tinapay. Kasi pag kanin bilhin mo, mas magastos eh. Ay, isang kanin, isang ulam 80 70, depende sa mabili mong ulam. Para makatipid, tinapay lang 12 pesos. Nakatulog na ako ulit. Late na ako ngayon dumating eh. Ay, ako na nakata ko na hindi nakatulog because nag-alarm ako ng 3:40. Hindi ako tumayo. Higa-higa pa rin ako ulit. Pag gising ko ulit, 4:30 na. Kaya late si Kulokoy. Ganun talaga. Tapos meron naman ito magsasabi na parang pinapakita ko yung parang bad habit ko sa sa pagkain, masamang impluwensya. Ganun. Pinapakita naman pwede tayo kumain ng kahit ano basta nagsipag lang tayo. Lalo na pagka kagaya namin na alam na kung paano laruin yung katawan. Maliban lang pag nag-start ka pa talagang magda-diet, practice pa lang ng diet, kailangan mo talaga yung mahigpit na kasi hindi mo pa madaling laruin yung katawan mo eh. Okay. Kaya medyo mahirap, kailangan doon mahirap. Pero pagka makuha mo na yung madali na lang. Sa umpisa lang naman talaga yung pinakamahirap pag-diet eh. Kahit ako noon, hirap na hirap ako. Umabot nga ako ng halos 5 taon sa gym, walang diet kasi medyo mahirap talaga siya gawin. Kahit hindi tayo anak ng mayaman, pero pagdating sa pagkain, hindi naman tayo nagtitipid. Kaya pagkain, kain talaga. Kaya pakiramdam mo, hindi mo kaya, pero pag gustuhin mo talaga kaya. Kaya ko nga eh, sabi ganun. Yun nga yung layo kong sinasabi na pag kaya nila, kaya din natin yan. Kung basta tapatan o higitan pa natin yung disiplina at saka work ethics nila. Wala naman kasi tayo yung special formula eh. Kaya hindi kasi talaga lahat na pag sinabing ganito lang kadami kain, ganun lang talaga karami, kaya mabilis lang nila gawin. Tayo nito, kailangan pa nating parang dahan-dahanin, kaya matagal ang proseso. Pero yun nga, kagaya ko nakuha ko na yung madali na magpabalking, madali na yung magpa-cutting. 70 kilos pa ako nung December. January talaga. Swerte ng January, 70 kilos pa ako. Tapos, naisipan kong mag-minicut. Yun. Kahapon, 66 kilo na nang ako. Parang nandyan ako sa parang target kong timbang 65, 66. Yan yung gusto kong i-maintain na timbang kita na to. Nabiglang nakikita na yung abdominals na hindi pa naman din ganun ka bagsak yung energy. Nasa mga 10 to 12% body fats pa naman to eh. At 12, baka 15 pa nga siguro to. 12 to 15% body fats eh. Yun yung tinatawag nilang healthy body fats eh. Kaya ganun.
ito yung itong body parts muna yung i-maintain ko. Kasi ano pa, nandyan pa rin naman yung lakas ko eh. Nandyan pa rin yung ano. Saka hindi pa rin talaga ako hindi pa ako nagbawas nga ng kanin eh. Almusal lang talaga yung oatmeal ko kasi ayun na. Pag sa almusal kasi mas mabilis kasi yung oatmeal i-prepare, hindi mo na kailangan pa pag nagsasaing ka pa kasi matagal eh. Ilang minuto o yan, bago kumulo, ipaingingan mo pa. Tingnan sa oatmeal, lagyan mo lang ng mainit na tubig, kaunting halo-halo, good na kagad. Kaya yun yung ano ko sa umaga, pabilisan kasi sa umaga eh. Paghahabol ka, di kagaya pagka bandang tanghali. Sila dito kasi nasa loob na lahat eh. Kumbaga makagalaw-galaw ka na rito sa baba ng maalwan. Kaya yun. Tapos na yung ano ko, higa lang ako ng kaunti. Tapos bil ba? Kabila. Busog. ulitin natin. Medyo busog kasi kaya hirap i-vacuum eh. Saan? Maganda yung kanina. Sabi ko. Bigla na lang nagiging kupal oh. Ito pa. Ito din ang konti.